Are you working on something na gustong-gusto mo and meron ka bang ipinagdarasal pero ang hirap-hirap makamit? One example, gusto mong mag-abroad pero hindi ka makapag-provide ng fee para sa medical mo. Tapos nung natapos kang magkaroon ng medical, may problema sa medical mo. Tapos nung maayos na yung problem mo sa medical mo, kailangan mong mag-lending, hindi na-release yung pera na pang-placement mo. So, ikaw nawawalan ka na ng pag-asa. Iniisip mo, parang hindi ako pinakikinggan ni God. Kasi bakit ganon? Maganda naman ang intention ko sa pag-abroad ko. Wala naman akong niloloko. Wala akong tinatapakang tao. And lahat ng kailangan ay ginagawa ko sa maayos na paraan, sa tamang paraan. Pero bakit ang hirap kong makuha? Nawawalan ka na ba ng pag-asa? This passage is for you. I want to share this with you. This is one of my favorites. So you can see it in Joshua 4 verses 22 to 23. So ito ay about sa mga Israelites na pinalaya ni God from Egypt. Tapos gusto niyang dalhin sa Promised Land. Tapos nung malapit na sila sa Promised Land, hindi sila makatawid kasi may Jordan River. Bago sila makarating dun sa Promised Land, kailangan nilang tumawid sa Jordan. And alam niyo ba kung anong ginawa ni God? Basahin natin. Then you shall let your children know, saying, Israel came over this Jordan on dry land. For the Lord your God dried up the waters of Jordan from before you, until you were passed over, as the Lord your God did to the Red Sea, which he dried up from before us until we were gone over. So, diba, ang ginawa ni God, dry up niya, tinuyo niya yung Jordan para lang makatawid yung mga Israelites. So, ano ang significance nito sa sinasabi ko? Na kahit ano pa yan, kahit ano pang balakid ang iharap sa'yo, ang ibigay sa'yo, if that is God's plan for you, no opposition can stand against it. Kahit gaano pa yan ka-imposible. Thank you po for watching. God bless you. God bless us po.